mapagpalang araw po. Ako ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kita kasamahin ko yun. Hey, Kuya Rami. Yan. Tayo ngayon ay nasa loob ng tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas upang tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, yung pagbubulay ng salita ng Diyos ay isang parte ng buhay ng tao. Parang ganito para madali nyo makakatch up, ano? Yang tao nagtatrabaho. Nagtatrabaho siya para sa kanyang kabuhayan. Pag nagtatrabaho ka, sumusweldo ka, ang pakinabang ay lahat yan pupunta sa physical. Siyempre, pag nagtrabaho ka, sumweldo ka, bibili ka ng pangangailangan mo sa buhay. Yan ay para sa physical natin pangangatawan. Tandaan nyo po yan. Kagaya ng nakikita nyo po, may physical tayo. The other side, mayroon tayong spiritual. Yung spiritual naman, kagaya na nakikita ninyo ngayon. Ito po ay spiritual naman. Yung trabaho physical, magtrabaho kang 8 oras, sa isang araw may sweldo kang karapat-dapat, minimum, minimum. Tama yun. Sa ganitong bagay, ikaw naman ngayon ay nagtatrabaho para naman sa physical mo, ay sa spiritual mo. At yung ginagawa mo ay hindi nasasayang. Parang yung nagtrabaho ka, nakita ka ng boss mo, masipag ka, kung pwedeng tataasan yung sweldo mo, hindi sayang yung kasipagan mo. Pero yung sa ganitong kalagayan, hindi po nasasayang din ito. Nasa Biblia rin naman po yan. Pero bago tayo papalawat, tayo muna ay mananalangin, hingin natin ang tulong ng Diyos upang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa bubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't isip ng mga tao upang paginabangan ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon kay San Pablo, ganito ang nakasulat sa unang Korinto chapter 15. Meron tayong babasahin dito sa sulat ni San Pablo na kung saan ang sabi niya ay ganito. Para makita po natin, gumagamit tayo ng Biblia. At ang Biblia natin ginagamit, ang pangalan ng Biblia ito ay Poimen Bible. Poimen, ito po, ang Biblia ng mga pastor. Ang Biblia ito, binubuo ng 13 simbahan. Yung 13 simbahan po, sila ay nagkakaisa na itong nakasulat dito ay sinasangayunan po nila. 13 simbahan po yan. Ayan ang mga pangalan nila. At meron pa dito. Ayan. Iba't ibang simbahan ito na pinangunguna ng iba't ibang mga paniwala sa Biblia. Pero yung nakasulat po dito, yung 13 simbahan na yan, lahat sila ay sumasangayon sa nakasulat dito. Okay? Kumbaga, nakakalamang na sila. Kumbaga, isipin niyo po, 13. No. Ngayon, ang sabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 15 verse 58, ganito po ang nakalagay. Kaya nga, minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kung mapapasin ninyo yung sinasabi ko yung trabaho, 2. Pag naghanap buhay ka ng 8 oras, sa loob ng isang araw, meron ka sweldong minimum. Hindi na sayang yung pagtrabaho mo,
ng 8 oras. Yung sweldo mo, magagamit mo yun sa pang-araw-araw mong kabuhayan. Ngayon, ang nakalagay dito, nagpagal ka. Pero ang totoo, hindi ka naman talaga pagod. Nakaupo ka lang, nakikinig ka lang. Ulitin natin. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pong pakikinig na salita ng Diyos ay paglilingkod po sa Panginoon yan. Wala kayo sa simbahan, nasa loob kayo ng tahanan. Alam niyo po, nung pumutok yung pandemic, yung COVID-19, di po ba lahat sinara ng gobyerno? Mga tindahan, lahat sarado. Maging ang mga bahay ng tao, bawal lumabas. Kasi pag lumabas ka, may tendency magkaroon ka ng sakit. Lahat close. Kaya noon, meron silang binibigay na card. Sa bawat tahanan, merong isang card lang. Pwede lang isa lang lalabas sa loob ng tahanan ninyo para bumili ng inyong pangangailangan. Or kaya, yung barangay, meron silang binibigay na mga parang utusan mo ba? Para makabili kayo. Diyan nauso naman yung online. Mag-online ka lang, mag-order ka lang, at may pupunta sa inyo na may dalang pagkain kung pagkain yan. Ano po? At yun ay mga pili lang yun. Lahat yun merong mga kaukulang dokumento. Kaya sila nakakalabas. Ano, ganyan ha. Ngayon, sa spiritual naman, anong sabi niya rito? Maging masipag kayo, palagi kayong maglingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Dito naman hindi ka naman pagod, nakikinig ka lang. Pero sa Diyos, trabaho ito. Trabaho. At ang trabaho mo ngayon ay makinig. Makinig ng salita ng Diyos. Anong sabi niya? Hindi masasayang. Kaya napakalaking bagay po kung mayroong Bible study sa inyong lugar na at kasali ka. Yung pagkikisali mong yon, okay? Nung sinara po nila ang mga simbahan, establishment, lahat na sinara ng pandemic. Ako po, biyaya ng Diyos, nakakaalabas ako. Nakakapunta ako sa mga bahay na gusto kong puntahan. Ako, ngayon, dahil kuminsan sinisita ako ng barangay. May mga barangay nun eh. Diba, mga lockdown, mga yung bakod. Sabi nila, hindi ka pwede pumasok dito, ganito, ganyan. Sa biyaya naman ng Diyos, lagi nila akong tinatanong, saan ka pupunta? Pupunta ko po ako sa bahay na yan, magba-Bible study ako. Wala namang umarang sa akin. Sometimes naman, kung minsan, yung bahay pa nga pinupuntahan ko, para sila yung takot na takot ngayon. Meron ako sa bahay na pinupuntahan, ang sabi niya, Pastor, mag-alcohol ka muna. Akala mo ba, pag nag-alcohol ka, ligtas ka. Kaya binibiro ko sila. Di kaya maganda inumin ko na lang yung alcohol ka sa kanila eh. Kasi, para bang, kaya yung gumagawa ng alcohol, yumaman eh. Yumaman. Eh bakit? Naging mabenta ang alcohol noon. Di ba? Kahit nasa punas dito, ganito, ganyan. Puro punas ng alcohol. Kaya yumaman ang gumagawa ng alcohol. Ano po? Pero ang importante, yung salita ng Diyos. Di ba? Walang simbahan, pero yung bahay nagiging simbahan. Okay? Yung bahay mo ay nagiging simbahan. Halimbawa ngayon, nasa loob tayo ng tahanan ni Kuya Romy dito sa Barangay 103. Anong maririnig mo rito tungkol sa salita ng Diyos? Pag nasa simbahan ka, anong maririnig mo tungkol sa salita ng Diyos? Eh di pareho. Pareho lang. Salita ng Diyos. Oh. May pakinabang ba sa simbahan? Meron. Meron bang pakinabang dito sa tahanan? Kagaya nga? Meron. Pareho lang.
Kaya yan ang sinasabi ni Pablo. Para kang nagtatrabaho ngayon, pero hindi ka sumusweldo. Hindi ka gaya na magtrabaho kang 8 oras, may sweldo ka. Ngayon, anong paginabang mo dito? Kasi sabi niya, hindi masasayang eh. Sa panahon ni Jesus po, nang nangangaral siya, isa sa kanyang mga pinangaral sa kanyang panahon ay ito. Ang sabi niya, sa 1:63, tignan natin ang sulat ng Panginoong Yesukristo. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. So, dalawang binanggit. Espiritu at laman. Yung laman, walang pakinabang. Ito sa physical, wala. Mamamatay lang ito, wala naman eh. Yung Espiritu ang tingnan natin. Ang sabi niya, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. See? Spiritual, nagbibigay buhay. Noon nangangaral ako, panahon ng pandemic, hindi nyo po alam na meron akong bahay na napasok. Na yung bahay na yon ay COVID-19 po silang lahat. Hindi nila sinabi sa akin na sila ay carrier. Hindi ko alam. Basta lagi nila akong wine-welcome sa kanilang tahanan. Kailan nila sinabi na sila ay COVID-19? Nangumupa na po ang COVID-19. Sinabi nila sa akin. Doon po sila nagtapat. Sabi nila, alam mo ba, Pastor, nung pumupunta ka rito, COVID-19 kaming lahat. Kanya lang hindi namin dinideklara. Kasi natatakot kaming kukunin kaming lahat dito at ilalockdown yung bahay. Dadalhin ka doon sa facility kung saan ka dadalhin. Isa silang pamilya. Siyempre, ang damdamin ko, maharing mahawa ako at pupunta ko sa ibang bahay, pwede makahawa ako sa ibang bahay. Di ba ganon? Magta-transfer yon. Pero biyaya ng Diyos, walang namatay sa kanila. Isipin niyo po yan. Sa kabila ng COVID-19 sila, lockdown tayong lahat. Pero yung salita ng Diyos, pinapapasok nila sa kanilang tahanan. At yung salita ng Diyos, yun po ang nagtugtong ng buhay nila. Kaya sabi ni Jesus, ang aking salita ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Wala. Hanggang ngayon, buhay po sila. Walang namatay sa kanila. Sa panahon ng COVID-19, alam naman ninyo kung gaano ka kalupit yung COVID-19. Marami naman namatay. Merong mga na-inject, merong hindi. Pero, istorya na lang po yan. History na lang yan. Marami pong naging biktima. Pero, biyaya ng Diyos. Maging ako, ang pamilya ko, wala po. O, imbis na magalit ako sa kanila, hindi na lang. Kasi naniniwala ako sa Diyos. In time of crisis, Christ is in. Yung papasukin mo si Kristo sa pamilya, yun ay malaking bagay na po yan. Malaking bagay. Eh bakit? Sabi ni Pablo, hindi masasayang eh. Yun po yung magsusupply ng ating mga buhay sa kaluluwa. Tignan naman natin dito pa ang isang sulat. Ang sabi ni Juan dito naman sa unang 1. Ang sabi ni Juan, yung buhay natin, alam nyo po, ang buhay natin, napakahalaga sa Diyos yan. Kaya kailangan masuplayan po ng buhay natin yan, ng spiritual, okay? Ang sabi rito, sa ikalawang 1, tignan natin, basahin natin. Anong sabi dito? Ikatlong 1. Ito sa 1:2.
mula sa mula sa matandang pinuno ng iglesia para kay Gayo na lubos kong minamahal. 2. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan, gaya ng malusog ng iyong katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. O yun, may katawan, may espiritual. Anong tinutukoy ni Juan? Maging malusog nawa ang iyong katawan gaya ng iyong espiritual. Paano lulusog po ang ating buhay espiritual? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang sinabi ni Jesus. Ang aking salita ay life giver. Sino bang hindi nangangailangan ng buhay sa atin? Lahat po tayo nangangailangan. Walang sakit, may problema, walang problema. Lahat tayo ay nangangailangan ng life giver. Siyempre, yung patay, wala na yun. Patay na nga yun eh. Kahit anong gawin mo pang kausap sa patay, wala na. Patay na, lifeless na yan. Kaya tayong mga buhay ay nangangailangan ng buhay na nagmula sa Panginoon. Sa iyong pagkikinig, doon nagkakaroon tayo ng life giver. Oh. Kaya tama si Pablo, hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Oo, hindi nga tayo nagtatrabaho rito. Pero ito uri ng trabaho. Anong trabaho? Nakikinig tayo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo sa buhay natin ito, lalo na ngayon kaibigan. Di ba yung nakaraan, lumindol sa Cebu. Pagpalipas ka ng ilang araw, bumagyo naman. Kaya kung mapanood nyo po sa television yung nangyari sa Cebu, talagang mahantik ang damdamin mo. Sipin nyo, nilindol sila. Pagkatapos, binagyo naman sila. Diba? Nakakaano ng damdamin yan. Pero, sana yung nangyari sa kanila ay wake up call na mas lalo silang magtiwala sa Diyos. Tignan nyo po ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko nung araw, yung bagyo rin nung araw sa Cebu, yung nauna nung araw sa panahon ni Pinoy, hindi ba mayroong bagyong malakas noon na nangyari? Alam nyo, mayroong isang mananampalataya doon. Alam nyo ba nung sinabi niya, marami pong salamat Panginoon Diyos. Nawala yung bahay niya, naapektuhan ng bagyo yung bahay niya, pero pinasalamatan niya pa ang Diyos. Yung nakarampa, yung sa panahon ni Pinoy, yung malakas na bagyo sa Cebu. Anong sabi ng isang mananampalataya? Salamat po, Panginoon Diyos. Isipin nyo, pinasalamatan niya pa ang Diyos sa kabila ng yung bahay niya tinangay ng bagyo. Bakit? Alam niyo po ba ang paliwanag ng mananampalatayang yon? Salamat at nangyari po yung bagyo na araw, hindi sa gabi. Kita niyo po ano? Pero ngayon makakapagpasalamat ka kaya kung nakita mo yung bahay mo na ginigaba ng malakas na lindol, malakas na tubig. Agos ng tubig ba? Hindi, di ba? Pero meron isang nagpasalamat. Merong isang nagpasalamat. Bakit? Yun nga po, nangyari ang bagyo noon ay araw, mismong araw, hindi po sa gabi. Alam nyo, mahirap sa gabi. Hindi mo nakikita. Walang power, walang kuryente. Okay? Ang sabi ni Jesus, dito sa 1:14, tignan po natin ang salita ng ating Panginoong Jesus. Dito sa 1 chapter 14 verse 1. Anong sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Okay? Alam niyo po yung bagabag, yan ang problema. Yan ang nagbibigay bagabag sa tao ang problema. Pero sabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Huwag daw po, huwag daw. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Maliwanag ang sabi ni Jesus, maniwala kayo sa Diyos, sumampalataya kayo. Alam nyo,
Ang salitang pananampalataya sa Diyos ay ganito po yan. Naniniwala ka sa Diyos at sumusunod ka sa Diyos. Yun po yung tamang salitang pananampalataya. Hindi lang sabihin mo, ay ako naman may pananampalataya sa Diyos eh. Hindi po. Kanya na nagiging tama ang pananampalataya mo kung ikaw ay may pagsunod sa Diyos. Ngayon, anong sabi ni Jesus? Sa sunod, sumampalataya din kayo sa akin. So, sabi ni Jesus, sumampalataya din kayo sa akin. Ano sasampalatayanan natin kay Jesus? Sinabi niya nga niya, sumampalataya kayo sa Diyos. Bakit pa sinabi niya, at sumampalataya kayo sa akin? Bakit sinabi niya? Sapagkat si Jesus po ang tagapagsalita ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Siya po ang inutusan ng Diyos upang mangaral sa mga tao. Kung walang Jesus, sino po magpapakilala sa Diyos? Wala. Kasi po siyang representative ng Diyos sa atin sa lupa. Anong paniniwalaan mo kay Jesus? Ito po yung sinasabi niya sa 1 chapter 12 verse 49. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong pinapahayag. Kung ano po yung salita ni Jesus, kung ano po yung sinabi ni Jesus, kung ano po yung pinahayag ni Jesus, lahat yun ay utos ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Sumampalataya kayo sa akin. Alin ang sasampalataya natin? Yung aral ni Jesus. Kanino galing yon? Sa Diyos. At pag pinaniwalaan mo yung kaibigan, dumating man po ang dilubyo sa buhay mo, nalindulang ka man, na bagyong anumang disaster ang dumating sa buhay mo, at merong namatay sa pamilya mo. Remember this. Kung merong mang mamatay, hindi kayo dapat matakot. Bakit? Kapag isa ka ng mananampalataya kay Jesus, anong sabi ni Jesus? Dito po sa 1:11 naman, sa 25, ganito po naman ang pahayag niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kausap ni Jesus po rito si Marta, yung kapatid ni Maria. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Isipin niyo po, sino pong tao ang hindi mamamatay? Meron ba kayong nakitang taong hindi namamatay? Maaari sa pelikula, meron. Pero in reality, kung gumaling ang masasakit mo, sigurado mamamatay ka rin pagdating ng araw. Mamamatay po tayo. Pero ang sinabi ni Jesus, once na sumasampalataya ka sa akin, yun ang sinabi niya sa 1:14, yung parte niya. Yun nakasulat sa 12 ng 1:50. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Anong dapat mong alalahanin? Ano ang dapat mong ikatakot? Di wala. Kaya sabi niya ni Pablo, hindi nasasayang yung pagpapagaling mo sa Diyos. Hindi ka nagtatrabaho ngayon, nakikinig ka lang. Pero katulad yan ng pagtatrabaho nagtrabaho ka ng 8 oras, may pakinabang ka, at nakinig ka, hindi naman 8 oras. Sabihin na natin kalahating oras. May pakinabang ka. Ano yon? Yung buhay na walang hanggan. Bakit? Siyang may sabi. Hindi naman ako, binasa ko po yung epistola niya. Lagi niyo pong tatandaan niya, ang pagiginig ng mabuting balita o salita ng Diyos ay hindi po nasasayang, sabi ni Apostol Pablo. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin
niliwanag mo sa amin kung gaano kahalaga ang makinig ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay life giver. Salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ngayon ang mga nanonood ng video ito. Like, share, at i-share niyo po sa iba. God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama po natin si Sister Baby, si Kuya Romy, si Ate Dorca. Sila po may-ari ng bahay. Ano po, na nakasama lang si Sister Baby kasi nga po, reflex pala siya. At nagpa-reflex po sila Kuya Romy at Ate Dorcas. God bless all sa inyong lahat. Ano, sana meron po kayo napulot. Lahat po yan ay kinuha po natin sa Bible. God bless us all po sa inyong lahat. Ano pa? Bye-bye.